Pangarap ni May at ng kanyang mister na lalaki ang maging panganay nilang anak. Wala pang 1 taon silang nagsasama, ibinigay ang kanilang hiling. Pero si Isaiah Maynard, 3 araw lang nilang nakasama. Magtatatlong taon na ang trahedya sa buhay ni May. Agosto 2014 nang dinala si May sa San Pablo District Hospital. 1 linggo pa dapat bago siya manganak. Nagle-labor na po ako nun. Masakit na po sa tiyan tsaka sa balakang. Tapos yung mararamdaman mo na parang lalabas na nga siya. Dahil kulang sa araw, kailangang ilagay sa incubator ang anak ni May kapag lumabas na ang bata. Ang problema, walang bakanting incubator sa nasabing ospital, kaya pinayuhan si May na lumipat sa Laguna Medical Center o LMC sa Santa Cruz. 2 bayan ang layo mula sa San Pablo City. Ang LMC ay isang pampublikong ospital. Pagdating sa LMC, mahigit 7 oras siyang nag-labor. Doon tinanong ko agad sa doktor kung may incubator sila doon. Kasi po yun talaga ang kailangan namin na incubator para sa baby. Meron naman daw po, itinawag pa nila sa delivery room yata yun. Paglabas ng sanggol, hindi ito inilagay sa incubator. Nung nailabas ko po kasi si baby, naasikaso naman po siya. Ang kaso, nung nakalabas na kami doon sa may kwarto na kami, ibinigay naman po nila agad si baby. Yun po, yun lang naging problema kasi ipinatanong ko sa asawa ko kung bakit wala sa incubator si baby. Ang sabi po nila, okay lang daw kahit wala sa incubator. Nung binigay po nila sa baby, iyak po siya ng iyak nun eh. Yun, maligalig po siya. 2 araw silang nasa LMC. Sa ikalawang araw, napansin ni May na nangingisay si Isaiah. Si baby nung araw na yon, maligalig siya. Tapos yung kamay niya, galaw ng galaw. Hindi ko naman po alam na seizure yon, convulsion. Kumbaga, first time ko magka-baby. Tapos, wala pang nag-aasikaso kasi, may oras lang na pwedeng pumasok ang bantay. Nang tanungin niya ang doktor, wala naman daw problema sa kanyang sanggol. Inaano naman po nila ang stethoscope. Tsaka tinatanong nila kung may nakadumi na ba to, nakaihi na ba to. Okay naman po. Nung bago nga po kami lumabas ng ospital, tinanong ko pa kasi yung pedya noon, okay lang po ba yung baby ko, makakalabas na po kaya kami? Or may problema po ba ganyan? Okay naman daw. Kasi, dating sa isip ko nun, may tiwala ako sa doktor. Yung pag sinabi niya, okay. Wala pang 24 oras silang nakalalabas sa ospital, napansin nila na hindi na tumitigil sa pag-iyak si Isaiah. Dinala nila ito sa Nagcarlan District Hospital. Dito nalaman na may hypoglycemia at sepsis ang sanggol. Ang hypoglycemia ay nangangahulugang mababa ang sugar sa dugo ng bata. Ang sepsis naman ay impeksyon sa dugo. Ayon sa dating kalihim ng Department of Health, dapat ay nalaman lahat ito kung agad na sinuri ang bata. Sepsis nang galing sa ospital at ang kailangan kulang sa kalinisan, diba, ng standards of hospital-acquired infection. Yun ang tinatawag natin, diba?
ng infeksyon ng galing mismo sa ospital, sa Ingles, hospital-acquired infection, dapat red light yan. Red flag, red light na kailangan maimbestigahan at kailangan gumawa ng karampatang kilos kasi kundi mapapanganib pa ang ibang pasyente. Maraming beses na yun nangyayari. Pagkatapos suriin sa laboratory sa nagkarlan si Isaiah, inilipat siya sa Laguna Medical Center. Ayon sa doktor, doon daw kasi siya ipinanganak, kaya doon dapat gamutin. Wala pong ambulance nung time na yun. Tinatanong namin kung may available na ambulance, wala daw po. Kaya nag-commute na kami para mas madali. Ilang minuto pagdating nila sa LMC, wala nang tibok ng puso si Isaiah. Tulala na lang ako. Kasi ang pumasok agad sa isip ko kung na-incubator yung baby ko. Kung na-incubator siguro siya, hindi siya ma-infect agad ng ganun kadali. Kasi halos hindi pa kami tumatagal ng 24 oras na nakalabas sa ospital, magkakasepsis agad siya. Parang imposible naman yata yun. Sa death certificate ni Isaiah, undetermined ang nakalagay na dahilan ng pagkamatay. Tumanggi kasi sina May na ipa-autopsy pa ang kanilang anak. Hindi rin daw ibinalik sa kanila ang resulta ng lab test mula sa nagkarlan na may hypoglycemia at sepsis ang sanggol. Wala naman po kaming papel na maibibigay. Kailangan namin siya ipa-autopsy. Yun po. Sabi ng asawa ko kung ipa-autopsy pa namin, hindi na rin naman maibabalik ang buhay ni baby. Masusugatan pa yung katawan niya pag pina-autopsy pa namin. Kaya, yun. Hinayaan na lang namin na gano'n.